Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksang ipaglilingkod sa inyo ni Brother Eli Soriano ay ang mga palatandaang makikita sa mga ngaral ng sa Diyos at sa mga palatandaang makikita naman sa mga ngaral ng sa demonyo. Halina at atin ng pakinggan. Kung aalamin sa Biblia, ang ating pong paksa, yung mga palatandaang presente o makikita sa isang mangangaral na sa Diyos, at yung mga palatandaan namang makikita sa isang mangangaral na sa demonyo na nagpapakunwaring sa Diyos. Siguro, patas yun pag pinag-aralan natin, hindi po tayo maliligaw. Umpisahan na po natin ang ating pag-aaral. Una nating alamin sa Biblia, meron ba sinasabing talatandaan ang mangangaral na sa Diyos, kay Kristo? Yung talagang, kumbaga sa genuine. Pakinggan nyo sa isang talata. Ang pangungusap ni Pablo ay ganito, mga kapatid. Buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Ayon, dala ko ang wikang nakalibag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Kaya sa pagkatao ng isang mangangaral na kagaya ni San Pablo, present yung mga signs, mga tanda ni Jesus. Nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Kaya kung meron mang ibig na bumagabag o magduda o tumutol kay Apostol Pablo, mula ngayon, sino man ang wikay huwag bumagabag sa akin, dala ko na nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Meron binabanggit si Pablo rito, mga tanda ni Jesus. Bilang isang ministro ng Diyos si Pablo, dala-dala niya ang mga tanda ni Jesus. Huwag niyong kalimutan yon, mga kapatid, mga kababayan. Bilang isang ministro ng Diyos, dala ni Pablo ang mga tanda ni Jesucristo. Ang ating susunod na tanong ay ganito: alin-alin po yung mga tanda ni Jesus? Bilang mangangaral ng Diyos, kung si Pablo'y dala niya sa kanyang katawan, sa kanyang laman, ang mga tanda ni Jesus, ano-ano kaya yung mga tanda ni Jesus na present sa ministro ng Diyos? Yung ministro talaga sa Diyos, hindi yung nagpapakunwari lang na sa Diyos. Pakinggan po ninyo ang sagot ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ganito ating mababasa, bilang mga tanda ng mga ministro ng Diyos, mayroong presente sa kanilang pagkatao, sa kanilang pamumuhay, sa sirkumstansya ng kanilang mga paggawa. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Tatapwat sa lahat ng mga bagay, ay pinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis. Teka muna. Sabi ni San Pablo, gaya ng mga ministro ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay. Merong mga bagay na tinutukoy si San Pablo na imbis ikahiya niya, ipinagkakapuri niya. Yun ay presente sa kanyang pagkatao. Ngayon, para inyo pong makuha yan, bago mo yan basahin, yun muna ang ikalawang Korinto 4, versikulo 7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Ngayon, taglay ang wika namin ng mga kayamanang ito
sa mga sisidlang lupa. Ngayon nyo, ito po ay itinuturing ni San Pablo na kayamanan. Samantalang sa iba, maaaring sabihin nito na ito'y kadustaan, ano? Pero sa kanyang paniniwala, taglay namin sa sisidlang lupa. Wala namang ibang sisidlang lupa kundi itong ating pagkatao eh. Ito'y galing sa lupa. Pero bilang itong pagkatao, ito'y sisidlan, there is something here na nakasilid na mahalaga, na ang tawag ni Pablo'y kayamanan. Na ang sabi niya, upang ang dakilang kapangyarihan o kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Ano itong mga taglay-taglay nilang ito? Tuloy natin. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Ayon. Ang sabi, laging saan man, dala-dala nila sa kanilang katawan yung kamatayan ni Jesus. May mga palatandaan sa kanila ang ating Panginoong Jesus. Taglay nila sa kanilang katawan. Alin-alin yon? Sa magkabi-kabilang wikay nangagigipit kami. Gayon may hindi naghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Ayon. Yun ay deklarasyon ng apostol na si Pablo na dala-dala nila sa katawan nila. Ang katunayan ko, itutuloy mo pa, kapatid na Lord. Sapagkat upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Ayan. Kaya nasa katandaan, dala-dala niya sa kanyang katawan, sabi ni Pablo, ang mga tanda ni Jesus. Alin-alin yung mga tandang presente na yon? Yung ba isang setro, isang korona, isang coat of arms, o iba't ibang karangalang dala-dala ng tao? Hindi po eh. Yung kagipitan, yung pag-uusig, mga paninirang puri ng kapwa, dala-dala nilang palagi yun sa kanilang katawan. Kaya nung sabihin ni San Pablo itong, pakibasa mo yung binabasa natin, kapatid na Willie, kanina. Tatapos sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pa kunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gayon may mga mapagtapat, waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti. Ayon, tingnan ninyo, ang mga palatandaan nung sa Diyos, ano? Ito hindi lalapat ito sa mga mangangaral ngayon, no? Nagigipit, magkabi-kabila. Walang mangangaral ngayon gipit, eh. Maraming pira. Naka-jet, naka-helicopter. Kaya kung mamimili kayo ng mangangaral, hanapin nyo yung may tanda ni Jesus. Nagigipit sa magkabi-kabila. Tapos, ulitin mo isa-isa. Sa maraming pagtitiis. Maraming pagtitiis. Ngayon, mga mangaral, bahagya pa lang nakakaangat-angat sa buhay, wala nang tiisin eh.
Kaya sa Bataan, 6 na dalaga nag-aalaga eh. Dun sa Apong balahibuin dun eh. May balahibo raw ako. Ayun, pinagtitiis, 6 na dalaga, titiis ka pa ba ron? Magaganda yun. Yun ang taga-masahe, taga-abot ng arinola. Maniwala kayo mga mangaral ngayon, mga maluluwalhati ang buhay. Hindi man natikman yung tanda ni Jesus eh. Tuloy natin. Sa mga kapighatian. Sa kapighatian. Sino mangangaral na napipighati ngayon? Meron ba? Wala eh. Wala akong alam na napipighati eh. Sino naman ang pipighati sa kanila? Takot lang nung mamimigati sa kanila, di ba, no? Eh dahil, lalo na, kaya mo bang pighatiin si Cardinal Sin? O si KRD? Hindi mo mapipighati yun. Baka ikaw ang mapighati, pero sila hindi. Tuloy. Sa mga pangangailangan. Sa pangangailangan. Eh sila eh, millions ang cheque nilang kinukuha sa tao eh. Wala kang mabalitaan, nagkukulang sila sa pangangailangan. Lagi silang mayroon. Pag ang pag-uusap ay pangangailangan. Ayun sa Diyos, dala-dala niya na sa kanyang pagkatao yon. Lagi siyang gipit, may mga pangangailangan, tuloy. Sa mga paghihinagpis. May hinagpis. Sa mga latay. Sa mga latay, sino lalatay kay KRD? Si Cardinal Sin ba malalatayan? Pero it is evident sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng mga ngaral ng Diyos mula nung una may latay eh. Si Moises nilatayan, si Pablo nilatayan, si Cristo nilatayan, si Esteban nilatay. Ang maraming mga apostol nilatayan. Baka sabihin niya, ikaw Soriano, nalatayan ka ba? Hindi lang latay. Natabingi pa yung aking, yung pagtulong-tulungan ako ng 5 diakono ng iglesia ni Manalo sa Guagua. Pagkatapos ng diskusyon, Martes, Miyerkules, inabangan ako. Pinamamalita, talo raw ako. Diba? Talo pala ako, inabangan niyo ko ng Miyerkules at pagkatapos binugbog ako. Linggo ako sa ospital, doon sa Mercy Clinic sa Guagua. Awa ng Diyos, nakaswero ako, di ako makakain dahil tinamaan yata ako rito ng isang malakas-lakas na suntok. 5 sila eh. Hindi ko kaya nakaswero ako. Kaya hindi lang latay, pinalo pa akong 2x2 eh. Nung mga iglesia ni Manal sumama rito. Kaya po ako naniniwala, yung mga ngaral ng Diyos, kung sa Diyos, kailangan presente sa iyo ito eh. Tuloy pa natin. Sa mga pagkabilanggo. Kabilanggo. Nabilanggo. Si Pablo nabilanggo. Si Pedro nabilanggo. Maraming mga apostol nabilanggo. Tanong niyo sa akin, nabilanggo rin ako. Dahil sa pangangaral ko, tinawag kong mga magnanakaw yung pastor doon sa San Jose del Monte. Yung puno ka kung nagtatago. Sabi ni Kristo, mga duwag, mga nagtuturo ng ibang aral, tulis at magnanakaw, dinimanda ako. sa korte sa Santa Maria. Nahuli ko nung pulis doon sa Kalumpit, kinulong ako. Bakit? 2 oras lang naman. Dahil kilala pala nung bayaw ko yung chief of police, pinawalan uli ako. Pero nabilanggo ako. Dahil sa relihiyon. Hindi dahil sa pang-iistapa ha, dahil sa relihiyon. Kagaya ng sinasabi nila kahit hanggang Mindanao, yan eh kasi Soriano, iglesia ni Cristo yan. Mahusay na ministro yan. Kaya lang nang istapa ng pera ng kapatiran, kaya tumiwalag dito sa amin. Walang yung kwento yan, no? Sa sulok ng impyerno napulot yung kwento na yan. Na ako'y naging iglesia ni Cristo. Kahit kailan, hindi ako naging iglesia ni Manalo. Pero nangyayari yan. Sinasabi nila yan sa maraming lugar. Kaya hindi po katakataka. Yung ministro ni Cristo, nabibilanggo yun eh. Tuloy pa natin. Sa mga kaguluhan. Ayun, nadadamay sa gulo yun. Dahil nung minsan sa Cubao maniwala kayong nadamay kami sa gulo eh. Yun lang aking pamangkin at saka si kapatid na Josel umalis na kayo, sabi. Kasi si kapatid na Dani may bira. Narinig binibirahan ako nung mga alagad nung bulaang apostol sa Marikina. Hindi kinunan niya na retrato. Nung makitang kinukunan niya, dinumog siya ng mahigit 120 tao. Ayun, pinagtulong-tulungan si kapatid na Dani. Wasak yung damit, yung camera winasak, tapos yung tape winasak. Yun ang mga alagad noong bulaang apostol na taga Marikina. Nung mabalitaan ko, sugod kami sa Cubao.
Anong masugod kami, nakita ko nung aking pamangkin, alis na uncle, alis na, huwag kang dumamay dito. Di umalis kami, pinilit kami umalis. Pag alis namin, binabasag kita alamin ng kotse at kami ng mga hapin. Kaya sabi ko, totoo yun Pagka ikaw mangangaral na nagmamalasakit sa katotohanan, masasabit ka rin sa gulo ko minsan. Nadidimanda ka. Di ba idinimanda ako sa Pampanga ng pitong kausa kriminal? Meron mga kaguluhan dumadaan, tapos alin pa? Tuloy natin. Sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, Sa pagpupuyat, sa pag-aayuno, sa mga gawa. Hindi na dapat yan pag-usapan dahil yan hayag na hayag. Walang gabing hindi ako puyat nung Bible Exposition Miyerkules doon sa Paranaque, umiho kami alas 3 ng madaling araw. Nakatulog ako noon alas 4:30. Tapos, mga bandang alas 6 may tumatawag na sa telepono noon. Kaya, kung pag-uusap lugi sa tulugan, lugi ho ako Pagka naman umaga at saka hapon, di naman ako makatulog dahil maliwanag na. Pero talagang halos, ako po'y 17 anyos naging mangangaral kaya ho, marami na hong panahon yung puyat na yung natatandaan ko. Meron mga gabi, 3, walang straight na walang tulog. Nagkaho kami nagpupunta ng Bataan, minsan ng Bicol, ng Bisaya. Straight, walang tulog yan. Napagkat nagbibiyahe. Hindi naman ako nakakatulog sa biyahe dahil nanonood ako sa daan. Nanonood ko takbo ng buhay. Kaya yung pagpupuyat, hindi mo naiiwasan yan kung sa Diyos ka. Tuloy pa natin. Pero alam mo, yung hindi sa Diyos, tandaan mo mamaya, hindi napupuyat yun Mamaya tandaan mo. Sige, tuloy po natin yan. Sa kalinisan. Ngayon, sa kalinisan, yung pagiging malinis sa kapwa at sa Diyos. Unang-unang kailangan sa mga ngaral, ang budhi ay malinis. Pakinggan nyo. Sa Timoteo, ganito ang ating mababasa. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ang iba sa kanila, ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Sabi ni San Pablo kay Timoteo na ministro ni Kristo, ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Kaya yung kalinisan, isang practice ng mangangaral yun na ang sabi ni Pablo dun sa 20 at 24 ng gawa ay dahil dito ang wikay lagi akong 24:16 na lagi akong nagsasanay upang magkaroon ako ng isang budhi na walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Kaya po yung kalinisan hindi maiaalis sa mga ngaral yun. Pag ang mga ngaral baboy, maniwala kayo hindi sa Diyos yun. Tuloy. Meron pa. Sa kaalaman. Kailangan ng mga ngaral maalam. Pag ang mga ngaral, ano tawag natin doon? B.O.B.O. Ayoko na lang sabihin nagagalit sa akin yung mga listeners ano kaya ang sasabihin mo doon sa walang alam? Ang tawag nyo ron. Yung iba plastic lang Kailangan ng isang mangaral maalam, nananagana sa kaalaman. Pagkatapos, Sa pagpapahinuhod. sa pagpapahinuhod, dapat marunong ka ring magpahinuhod. Hindi puro. Kaya nung idemanda ko si Romy Salcedo ng Jesus Miracle Crusade Kuno International Ministry, ginaya ba naman ako ng atake? Kaya lang nung inatake ko below the belt, bawal sa batas yun. Dinimanda ko doon sa sala ni Judge Pilayo Bumaksak. Yung bang humatol kay Ren Rolitugo. Ang ginawa ni Judge Pilayo, napakagaling na judge nun. Dahil Mr. Siliano, sabi niya, hindi mo ba mapapatawad ditong tao? Bakit po hindi? Hindi lang naman siya humihingi ng tawad. Kung humihingi lang mo siya ng tawad, di papatawarin ko siya. Ganun ba? Oo. Sinabi niya ko sa radyo yung kasama ang laban sa akin. Di sana, humingi ka ako siya ng tawad. Di pahihingin ko ika ng tawad sa'yo. Opo, tinawag. Humingi ka ika ng tawad kay Mr. Soriano. Atras niya yung demanda. Delikado kasi siyang makulong Dahil naka-certify ng NTC yung pinagsasabi niyang libelo laban sa akin.
sertipikado ng NTC, National Telecommunications Commission. Siguradong talo siya ron, kulong siya ron eh. Wala nang ebidensya kundi yung nakapirma yung NTC na yun eh talagang sinabi niya sa ere eh. O ngayon, kung ganun po, humihingi ako ng tawad, sabi niya. Ay, huwag ka ako sa akin kung humihingi ng tawad. Doon sa mga taong nakarinig ng mga pinagsabi mo, sa radyo ka humingi 3 araw na sunod-sunod. Pumirma ka kung humingi ka sa radyo ng tawad. Pumirma siya, humingi naman ng tawad sa radyo, inatras ko demanda. Kasi, batas sa mga ngaral yun, dapat maging mapagpahinuhod ka. Alam niyo po, ibig sabihin ng mapagpahinuhod, yung madaling mapahinuhod, na kung may ipinakikiusap ka, madaling mapasang-ayon. Kailangan yun makita sa mga ngaral. Tuloy pa. Sa kagandahang loob. Ayun, dapat mga ngaral, magandang loob, hindi swapang. Yung mga ngaral ng Diyos, nadadaingan yun. Nagmamagandang loob sa kapwa yun. Mga ngaral ngayon walang ginawa kundi maggaganon eh. No? Walang bertud ng baboy, walang paganon. Puro paganon. Kahit nga ikaw pinakamahirap ng tao sa mundo, hihingan ka pa rin na ikapu eh. Ganyan ang nangaral ngayon. Kaya po ang sabi ng Biblia, kailangan sa mga ngaral ay magandang loob. Tuloy pa. Sa Espiritu Santo. Kailangan ang mga ngaral puspos ng Espiritu Santo. Dapat meron siyang kaalamang galing sa Espiritu Santo. Dapat sumasagana siya sa Espiritu Santo. Yung mga ngaral na sila raw may Espiritu Santo, sabi ng charismatic. Nung magdiskusyon kami doon kay Bob Garon, kung may Espiritu Santo kayo kako, bakit kayong lahat may Espiritu Santo? Iba-iba turo nyo, ang gugulo nyo. Merong iba ikapo, merong iba walang ikapo. Mga charismatic, ang gulo nyo. Sabi ko, kung talagang may Espiritu Santo, may palatandaan naman ng mga ngaral na may Espiritu Santo eh. Pakinggan nyo sa 1:23 ng Kawikaan. Ganito ating mababasa. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Pag may Espiritu Santo ka, makikilala mo yung salita ng Diyos. Turn ye at my reproof, said the Lord. I will pour out my spirit unto you and I will make known my words unto you. Kaya yung mga ngaral na may espiritu, alam mo, ano ang nakikita mo doon? Maalam yun sa salita ng Diyos. I will make known my words unto you. Kaya yung mga ngaral na may espiritu, alam mo, ano ang nakikita mo doon? Maalam yun sa salita ng Diyos. I will make known my words unto you. Pag ang alam mo sa Biblia, 3 sitas at kalahati, mali pa pakahulugan, wala kang espiritu doon. Isa lang ang nalalaman ko. Alin daw yun? Yun daw ay ang John 3:16. Ligtas ka na ika. Ligtas na raw siya sa John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O yan, ligtas ka na ika dyan. Ligtas ka na sa John 3:16. Huwag ka na magbasa ng Biblia. Putulin mo na lang yung palaminate mo, lagay mo sa bulsa de relo. Ang dahil liliwanagin sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Tanong, ano yung pagsampalataya? Lahat ba ng pagsampalataya kay Kristo okay na? Mayroong pananampalataya, mali Ibang Kristo ang nasampalatayanan. Kaya liliwanagin mo yon. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Liwanagin yon. Anong klaseng pananampalataya? Sapat na ba yung pananampalataya lang? Ligtas ka na? O meron pang kasunod yung pananampalataya? Pag pananampalataya lang, hindi naman okay na yun May kasunod yun. Samantalang grade 1 ka, pwede na yung pananampalataya. Umpisa pa lang
Ang hinihingi pa lang sa'yo, pananampalataya. Pero pag as you grow up in Christ, hindi pananampalataya lang ang hinahanap ng Diyos. Tinamot may dagdag pa yung pananampalataya. Pakinggan niyo sa 2 Pedro 1:5 hanggang 9. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Yung pananampalataya may dagdag yun. Idagdag ikanin niyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. Kita nyo, kailangan pagka may kagalingan ka, idagdag mo naman yung kaalaman sa kagalingan. Pagkatapos, At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. tuloy. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kita nyo, may dagdag yung pananampalataya. Mga pastor ng born again, basta sumampalataya kay Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Basta sumampalataya raw, ligtas na. Nakakainis naman yung paniniwala na yan. May pandagdag pa pananampalataya. Actually, faith is not enough as you go on in Christ. Pag nag-uumpisa ka, faith lang naman ang hinihingi. Pero as you grow old in faith, kailangan meron kang karagdagang malaman. Hindi stuck na sa pananampalataya. Ang totoo, kung banal ka, hindi ka naman maliligtas eh. Banal lang. Hindi, ang utos ng Diyos, yung banal, magtaka, banal pa. Yung matwid, magtaka, tuwid pa. Hindi naman stationaring matwid ka ngayon eh. Hanggang diyan ka na lang eh. Dapat, you must aspire to be more than good. Yung liko, Magpakalit pa. kaya dapat meron ka talagang kaalaman dyan eh. Pag wala yan, lalabas. Ang mga ngaral nagtuturo sa'yo, walang Espiritu Santo. Kasi pagka may Espiritu Santo at presente ang Espiritu Santo sa mga ngaral, I will make known my words unto you. Ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Kaya isa sa mga palatandaan ng mga ngaral na sa Diyos, may dalang Espiritu Santo. Pagkatapos, Sa pag-ibig na hindi pa kunwari. ayun, sa pag-ibig na hindi plastic, pag-ibig na hindi pakunwari, dapat dala-dala ng mga ngaral yun. Hindi nagkukunwari lang. Pag pagkaharap na hindi nakangiti. Pag hindi kaharap ang miyembro, nakasimangot. Paalisin mo. Meron ganun mga ministro eh. Hindi mo man lang makausap eh. Meron nakalagay magic eye sa pinto, titingin. Pagka yung mahirap at ang nakaduster lang, sabihin mo wala ako. Pag mayamat nakakotsit, may daladalang supot, kapatid, tuloy. Kabisado ko, alam ko eh. Marami na ako naging kapatid dito na galing sa iba-ibang iglesia eh. Kaya naikwento na nila sa akin ng mga katarantaduhan ng mga pastor eh. Tuloy pa natin. Sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, Sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos. Tuloy. sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran, sa kanan at sa kaliwa. Kita nyo? Ang mga ngaral talagang may laban siya eh. May laban siya, may sandata siya ng katwiran sa kanan at sa kaliwa. Ay sa pumunta, may daladala siya nun. Tuloy. Sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri. Kita mo, mga ngaral ng Diyos, may karangalan, pero sinisiraan din ng puri. Tingnan, tuloy. Sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat. May masamang ulat, may mabuting ulat. Pagka ikaw puro na lang puri ang tinatanggap mo sa tao, walang gustong manira sa'yo ng puri. Dahil milyonaryo ka, natatakot silang ipakulong mo o ipapatay. Todas ka, hindi ka sa Diyos niyan, mangaral ka ng demonyo. Tuloy. Gaya ng magdaraya, gayon may mga mapagtapat. Kita nyo, ipinalalagay ang mga mangaral ng Diyos magdaraya, pero mapagtapat. Gaya, Waring hindi mga kilala,
gayon may mga kilalang mabuti. Waring hindi kilala, gayon may kilalang mabuti. Ay, sabi nga ni, may tumawag kay Periol. Hindi niyo ba napakinggan yung programa ni Mr. Soriano nung Lunes? Hindi ka ako nakikinig doon. Hindi ko ika naalalaan yun. Sabi niya. Hindi rin naalala, may alam lahat bulap-latin yung sinabi ko pag Lunes. Sabi nung isang membro, pagka alas 3 na, nagkukulong sa kwarto at nanonood sa programa ko. Kung sa central nga ng Iglesia ni Cristo, pinapanood tayo ni KRD. Marami namang nanonood Ayaw lang pakilala at baka sila'y mapahiya na sila nanonood. Pero ako talagang diretso kong sinasabi. Nanonood ako sa mga programa nyo. Pero hindi ako para mamulot. Wala naman ako mapupulot sa inyo. Pare-pareho lang ang sinasabi nyo. Pero kayo tiyak na tiyak ko nanonood para mamulot yung mga ministro na yan ng demonyo. Namumulot yan tinetape pa nga Inamin ni Bularan Tinetape namin ang programa mo. Kaya yung mga narinig nila sa akin dito sa Luzon, pagdating ng Bisaya, ginakanan ng dinadaldal doon. Kasi meron kang mapupulot talaga makinig ka sa programang ang dating daan. Natitiyak ko meron talagang mapupulot yung mga mamumulot. At hindi lang basta mapupulot. Kung gusto mo magtalatalaksan ka sa mapupulot mo rito. Dito isang episode, napakaraing talatang pinag-uusapan yung isang ministro dyan may kapirasong hawak na papel. May isang sitas na babasahin. Mamaya ko mamamasyal na sa station. Number 1. Ang sabi ni Yahweh ay ganito. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Amen, sabi ng membro. Pogi ba ako? Hallelujah, praise the Lord. Dito sa atin, di ganun. Ang nakakarami rito pinag-aaralan, talata ng Biblia, inuulit pa nga tinanin niyo pa, ano pang daladala ng mga ngaral ng Diyos? Tulad sa naghihingalo, at narito kami nangabubuhay. Tinanin niyo, sabi ni Periol, yan si Soriano 15 taon ang pinagpe-pray na maalis ang hika. Hanggang ngayon, hihika pa rin. Okay naman yun. Nasa Biblia yun Tulad sa naghihingalo, gayon may Kami nabubuhay. Tuloy. Gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Gaya ng pinarurusahan, pero hindi naman pinapatay. Tuloy. Tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangagagalak. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tuloy. Tulad sa mga dukha, gayon may nagpapayaman sa marami. Kita nyo? Tulad sa dukha, pero nagpapayaman sa marami. Yan ang mga daladala ng mga ngaral ng Diyos sa kanyang katawang nakalimbag sa kanyang pagkatao, mga tanda ni Jesus. Tuloy, meron pa, Gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ang lahat ng mga bagay. Gaya ng walang pag-aari, mga ngaral ng Diyos talagang mahihirap Pero, meron na ng lahat ng bagay. Nakakaraos. Diba? Meron akong mic. Kahit sumpungin, meron. May amplifier, meron. Meron siya. Ganyan ang mga ngaral. Meron siya ng lahat ng bagay. Pero para siyang walang pag-aari. Ang ibig sabihin, mahirap siya pero satisfied siya. Sa kanyang pagiging mahirap, satisfied siya. Bagaman siya'y nagugutom, okay lang sa kanya yon. Pakinggan niyo sa 4:11 ng unang Korinto hanggang 13. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan at kami nagpapagal na nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala ay kami nangagpapala. Bagamat mga pinag-uusig ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Kita nyo? Yung mga ngaral ng Diyos, hanggang sa oras na ito, nangagugutom kami. Mga hubad, mga tinampal, wala kaming tiyak na tahanan. Kaya bang basahin niya ni Cardinal Sin? Hanggang sa oras na ito, nagugutom kami. Mga hubad, tatlo-tatlong layer yan, damit mo kung magdamit ka Mga tinampal, sino naman ang sasampal sa'yo?
Wala kaming tiyak na tahanan. Nakapalasyo ka sa diliman eh. Paano mo mababasa yun? Ha? Wala kaming tiyak na tahanan. Ibalik mo sa akin. Tama-tama yun. Wala kaming tiyak na tahanan. Bakit? Meron akong tahanan. Binigay ko pa sa kapatiran eh. Kaya ngayon, labas-masok ang tao ron. Wala akong tiyak na tahanan. Yun ang mga aking pinitilhan, nakasala pa. Hindi ko alam kung matutubos ko o hindi. Dahil nga sa gawain na pinagkakagastusan. Kaya, yung salitang wala kaming tiyak na tahanan, di basta mababasa ng basta ministrong manluloko yan eh. Yan ang sinasabi natin. Yan ay mga palatandaan ng ministro ni Kristo. Na, sabi ni Pablo, huwag ninyo akong gambalain mula ngayon, sapagkat taglay kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Yan ho kasi ang palatandaang may Kristo ka eh. Na ikaw ay malalagay dun sa panig ng naaapi. Hindi ka malalagay sa panig ng nang-aapi. Malalagay ka sa panig ng aba at ng dukha. Ganyan ang naging kasaysayan ng mga naging ministro ni Kristo. Pati nga si Moises eh, na ipinanganak sa kasaganaan eh. Sapagkat siya inampon ng anak na babae ni Paraon. Pero tingnan ninyo naging wakas ng buhay ni Moises. Sa Hebreo 11, ganito ating mababasa sa 24. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin, na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang dinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sabi sa Biblia, inari pa niyang malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Kanya namuhay na dusta si Moises, even though he was reared in the court of Pharaoh, considering that he is the son of the daughter of Pharaoh, napakasaganan ng buhay niya. Pero nung magkaisip siya, umalis siya kay Paraon. Tapos pinili niya pang tampalasanin na siya'y matampalasang kasama ng bayan ng Diyos kaysa mga magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Kaya dito mapapatunayan po natin talagang presente sa mga mangaral na may diwa ni Kristo yung pagiging dukha, api, hindi nagpapayaman, hindi nangagrabyado, malinis ang budhi, nasasangkot sa gulo, sa kagipitan, sa magkabi-kabila, etc. etc. Uulitin ko pa yun, napakahaba po nun. Tapos ka na ba, Luz? Opo. Ha? Yan ay mga palatandaang sumasagana sa isang mangaral ni Kristo. Alam nyo pa ang isang sinasabi ng Biblia sa mangaral ng talagang mangaral na sa Diyos? Ito, may bawal sa kanila. Sa Mateo 6, ganito ating mababasa. Itong bawal na to, ewan ko kung sinusunod ng mga mangaral ngayon ito. Basa tayo. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ang tanong, sinusunod ba ito ng mga mangaral ngayon? Na huwag magtipon ng kayamanan sa lupa? Nako, ang daming bank deposit. Yun ang isang iglesia rito sa atin, hindi di bank deposit eh. Dahil walang makatanggap ng kanyang deposit sa dami, malulugi ka kami, sabi nung bangko sa pagpapatubo ng dideposito nyo. Hindi tinanggap. Alam nyo, naisip, nagtayo sila ng sariling bangko. 3 na bangko nila ngayon. Kung alam nyo lang yun, di kayo magdideposito rin sa mga bangko na yun. Lalo yung pinayayaman yung mga alagad ng demonyo. Di matanggap ng bangko ang salapi, sila nagtayo ng sariling bangko. Isipin nyo mga kapatid, samantalang yun sa Biblia, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa.
na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. Na dooy? At dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ayaw ng Diyos ang mangaral magtipon ng kayamanan. Ayaw niya na magbangko ka ng patakot-takot na salapi para sa iyong kinabukasan. Ayaw ng Diyos nun. Ang mangaral ng Diyos, pinaasa ng Diyos sa Kanya, hindi sa pera. Sabi niya, tignan niyo mga hayop, mga ibon. Hindi nagtatanim, hindi nagbabangan, hindi umaani, pero pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Di lalo na kayo sabi ni Kristo. Hanapin muna ninyo ang katwiran ng Diyos at ang Kanyang kaharian at ang lahat ng pangangailangang ito. Mga bagay na ito ay idaragdag niya sa inyo. Ay mangaral ng Diyos, ayaw ng Diyos pagtipunin ng kayamanan. Anong dahilan ba't ayaw ng Diyos magtipon sila ng kayamanan? Tuloy sa 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Sapagkat sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kita nyo? You cannot serve two masters, ang sabi ni Kristo sa mga alagad. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya ayaw niyang payamanin yung kanyang mangaral kasi pag mayaman ka na, maiisip mo pera. Nag-iisip ka palang yumaman, masama na lalo na pag mayamang ka na, maglalagay ka asyenda. Tingnan mo yung beloved evangelist dyan. May asyenda sa Sindalan. May asyenda dun sa kabila ng Sindalan, mga bakahan. Yun namang Bulaang Apostol sa Marikina, may asyenda sa Davao. Kita mo, may mga asyenda. Ako lang ang wala paano yung maraming abuloy na ikapo kung saan pinagkukuha? Walang mapaglagyan. Sabi ko nga, hindi sila marunong. Sabi ng Diyos, huwag ka mag-iipon ng kayamanan sa lupa, Kaya ako walang ipon Basta pagdating ng pera, sabog agad. Yun ang gusto ng Diyos 12 ng awit. Pakinggan nyo. Huwag ipon, sabog. Ano ba ang kakontra ng ipon? Di ba isabog? Pakinggan nyo. Kanyang pinanabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Kita mo, yung nagsasabog, ang kanyang righteousness o katwiran ay mananatili magpakailanman. Yung nagsasabog sa mga nangangailangan. Kaya dito po ang pera ng kapatiran, sabog agad. Naiipon lang yan sa kahon. Pagkalat nabilang na, sasabog na yan. Ipasibigay na sa mga nangangailangan. Bibigay na sa mga sa radyo, DYPR Palawan, DYRB Cebu, PB2 Palawan, PB2 Sorsogon, PB9 Davao, PB13 Manila. 13 Manila. Tapos meron pa sa San Carlos. Lahat ng mga yan para isabog yung katwiran ng Diyos sa mga tao. Yan po ating ginagawa. Pero ipunin, ay wala. Ganyan ho paniniwala ko Kung may pera, hindi dapat tipunin. Kasi ayaw ng Diyos dumami pera mo dahil baka ikaw ay mahilig sa kayamanan. Hindi ka na makakapaglingkod sa Diyos pagka doble na. Yan po ay mga palatandaan sa Biblia na nararapat masumpungan sa isang mangaral na sa Diyos. Bawal sa kanilang magpayaman dahil you cannot serve two masters. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.